sa gitna ng giyera ng Iran at sanib puwersa ng Amerika at Israel. My God! Mahigit 2 milyong Pilipino ang naiipit ngayon sa gulo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Ginoo ko, Lord. Tapang taon, Lord. Ayaw taon ni pasagod diri. Ang ilang overseas Filipino workers, Ay, Diyos ko, my God. Diyos ko, Lord. Tabang. ibinahagi ang kanilang sitwasyon sa gitna ng tensyon. Sa Israel, nakuna ng isang OFW ang pagtigil ng operasyon ng paliparan, kasabay ng pag-ugong ng sirena. Nagabar na. Gera na naman. Hudyat daw ito ng nakaambang panganib. O, walang flights mga kababayan. Yung mga mapa-flights ngayon, bukas at sa mga susunod, sarado po. Kansilado lahat. Sa video nakuha naman ni Zai Garcia sa Dubai, Ay, Diyos ko, Lord. Ay! Ginoo ko, Lord! nagpanik ang kanilang grupo matapos makarinig ng pagdaan ng missile attack sa kanilang kinaroroonan. Ginoo ko, Lord. Tapang taon, Lord. Ayaw taon ni pasagod diri. Gabi nang makuna naman ni Aisha ang isang missile sa ere. Rinig mo yan, day. Diyos ko, day. Hanggang sa tumama at sumabog ito sa isang gusali sa Bahrain. My God! Ang isa pang OFW na si Edna Castillo, naaktuhan pa ang ilang beses sa pagsabog ng missile malapit sa kanyang tinutuluyan. Naririnig nyo ba? Pinapasabog na kami dito. Rinig na rinig talaga. Yan lang. Dito rin pinapasabog sa amin. Sobrang lapit namin. Paano masisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino sa gitna ng giyera? My God! My God! Ay! Ginoo ko, Lord! February 28, niyanig ang iba't ibang bansa sa Middle East nang magkakasunod na pagsabog ng missile at drone attack. Ito'y matapos maglunsad ng operasyon ang Amerika at Israel laban sa Iran. Layunin ng dalawang bansa na sirain ang missile capabilities at pahinain ang militar ng Iran. Agad namang gumanti ang Iran at nagpakawala ng missile sa Israel at ibang bansa sa Middle East na may military base ang Amerika. Gabi ng February 28, isang Pinoy caregiver ang iniulat na nasawi sa insidente. Ay kinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Kinilala siyang si Mary Jane Velasquez de Vera, 32 taong gulang at tubong Basista, Pangasinan. Kwento ng kaibigan ni Mary Ann na si Mel Isico, tinamaan daw ng shrapnel o piraso ng bomba mula sa isang missile attack si Mary Ann habang inililigtas ito ang kanyang employer papunta sa bomb shelter. Siya lang ang lalo kasi yung olds niya doon lang mismo yung olds niya mismo doon sa bedroom. Safe sila. Doon sa area kung saan si Michelle nakatayo malapit sa hallway, malapit doon sa bedroom ng amo niya. Yun yung mismong direct hit ng rocket. Hindi niya iniwan yung matanda niya. Talagang sinafety niya. Bago siya, hindi na siya tumakbo. 4 na araw matapos ang pagkamatay ni Mary Ann, pinuntahan ni Mel ang lugar kung saan binawian ng buhay ang kaibigan. Ito po, nandito po ako sa incident site kung saan po yung na-hit. Direct yung building kung saan si Mary Ann
nagwo-work. Saka ito po yung mga neighborhood po na ano din, tinamaan din. Actually, 360 degree po ito. Lahat po ng area. Oo, sirang-sira po talaga. Ilang metro lang ang layo nito sa isang military base nang inaatake rin ng pagsabog. Kwento ni Mel, bago ang insidente. Mismong si Mary Ann pa raw ang palaging nagpapaalala sa kanilang chat group na unahing iligtas ang sarili sakaling mangyari ang pag-atake sa kanilang lugar. Ate, huwag niyong kakalimutan na pag may alarm, unahin natin ang sarili natin. Kasi yun naman kasi talaga ang protocol dito. Basta sinave niya na lang yung employer niya. Parang whatever happens, mamatay man ako. Nagpakahiro siya eh. 2019 na magtrabaho si Mary Ann bilang caregiver sa Israel. Kasama niya roon ang kanyang asawa. Kwento ni Mel, isa raw si Mary Ann sa pinakamalapit niyang kaibigan. Since dream niya kasi magkaroon ng baby, kinukuha niya yung anak ko, siya nagpapatulong. Dream niya, wish niya sa buhay, magka-baby. Yung mga hinatid ko ngayon ay hindi sila natuloy. Ihahatid sana ni Shai ang mga kasamahang OFW sa airport nang bigla na lang daw umugong ang malakas na tunog ng sirena sa Ben Gurion International Airport sa Israel. Nag-alarm na. Gera na naman. Hudyat daw ito ng posibleng pag-atake ng mga missile sa paliparan. Walang katao-tao sa airport. Walang check-in, sarado, kansilado lahat. Mga security lang at saka mga pulis ang mga nandirito. Yung sa airport, ano po ba nangyari sa inyo doon sa airport? Babalikan ko po yung mga inihatid ko doon. Kasi nag-text sila sa akin na kansilado ng flight nila. Nung pagbalik ko, ayun na, nag-alarm na sunod-sunod. Tapos nakakarinig na kami ng mga putok na malalakas sa iba't ibang mga lugar. Kaya nagtakbuhan ng mga tao, pati yung mga empleyado sa airport, sinave na rin nila ang sarili nila. Magulo na naman. Ang ibang biyahero, iniwan na ang kanilang mga bagahe sa airport. Yung mga mag-check-in sana, wala na. Nagtago na lahat yung mga dito. Sa check-in counter, naiwan ang mga bagahe nila. So, ganun ang nangyari doon. Kaya malinis, walang mga tao. Hanggang sa naghintay ako ng 2 oras doon dahil hindi sila palabasin. Grabe po siguro yung kaba niyo nung sandaling yun, ano? Opo, ganun talaga. Hindi kami kampantingan kasi nadanas po namin yan last year na yung maraming casualties last year. Matapos ang pag-ugong ng sirena, Nag-alarm po kanina. At 3 beses nag-alarm. agad daw na umalis si Shai sa airport para makauwi sa kanilang tinutuluyan sa Tel Aviv. Pero sa daan pa lang, maririnig na raw ang pagsabog sa ibang mga lugar. Kahit hindi dumapo dito, hindi bumagsak dito sa city namin, sa Tel Aviv, ay naririnig namin yung mga bumabagsak sa ibang cities. Kaya ganun na lang kami nangangamba. Mga higanti na ballistic missile, drones, at hindi mo alam talaga, pagka dumapo yan, segundo lang eh. Wala pang segundo talagang boom! Dahil tigil operasyon ng airport, walang trabaho si Shai. Sa ngayon, pansamantala siyang tumutuloy sa bomb shelter ng kanilang gusali kasama ang iba pang mga Pilipino. Ito po ang kalagayan namin dito ngayon sa nagtatakbuhan sa sa shelter. Pag ganito na naririnig namin ang ito, naririnig niyo to ang sirena. Ipinasilip ni Shai sa reporter's notebook ang kanilang kasalukuyang sitwasyon habang nasa bomb shelter. Punta naman po tayo sa sa bomb shelter na kinaroroonan ko at dito na rin ako, ginawa ko na po itong kwarto. At hindi na ako lumalabas pagka mayroong alarm o sirena na hudyat na parating ng mga missile. Ito po, sinasarado ko na itong bintana na ito. Ganyan po ba talaga ang pagkakasetup ng mga tinitirhan nyo dyan talaga? Lahat ng apartment, new buildings, yung mga binibuild nila ngayon na bago. Ano pong natatanggap yung signal mula sa pamahalaan para kayo pumunta ng bomb shelter? Mayroon po kaming automatic na dito, apps dito sa telepono namin. Pagka nag-red alert na, magre-ring yan. Within few minutes, within that time, dapat nasa loob ka na ng
sa lalong madaling panahon sa loob ka ng shelter. Naririnig niyo ba? Pinapasabog na kami dito. Rinig na rinig talaga. Yan lang. Dito rin pinapasabog sa amin. Sobrang lapit namin. February 28, nakuha ng OFW na si Edna Castillo ang sunod-sunod na pagsabog ng missile matapos atakihin ng Iran ang US military base malapit sa kanilang lugar. Nakapanayam ng reporter's notebook si Edna. Sa video na nakuha mo, unang-una, bakit mo naisip mag-video ng mga oras na yun? Kasi sir, nandun na po yung tension ko talaga sir Kasi kumbaga, takot na po ako. Naisip ko po talaga na kunan just in case po na may mangyari sa akin sir. Alam din po ng family ko and nakapag-upload din po ako ng video before po, after po na mangyari yung pagbobomba po. Nung narinig mo na ba yung mga pagsabog, anong naglalaro sa isip mo? Inisip ko po kung ito na ba yung katapusan ko, na talagang dasal lang po yung ginawa ko. Ang ikinatatakot ngayon ni Edna, 10 kilometro lang ang layo ng kanilang lugar sa base militar ng Amerika na tinatarget pasabugin ng Iran. May nakausap kami sa Israel, may mga bomb shelter sila, may mga drill sila. Sa inyo ba dyan, meron kayong ganun? Meron din naman po sir, pero sa situation ko naman po is okay pa naman po. Sabi naman po ng boss ko, so hindi pa naman daw po namin kailangan lumikas. 2 taon na nagtatrabaho si Edna sa Middle East bilang domestic helper. Hiling niyang itago ang eksaktong lugar kung nasaan siya. Sa 2 taon mo dyan, ngayon mo lang naranasan to? First time po. Sobrang po talaga, napaka-memorable po talaga kasi sa pelikula ko lang po ito napapanood sir pero iba po pala talaga kapag ikaw na yung nandito sa situation na ganito. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang kinakasama at ang 10 taong gulang nilang anak. Anong sinasabi sa iyo ng pamilya mo dito sa Pilipinas? Mag-iingat daw ako, dasal lang. Kung kinakailangan ng umuwi na ako. Kung gano'n lang na sana kabilis na makauwi. Kahit ngayon po, uuwi talaga ako. Pinuntahan ng reporter's notebook ang pamilya ni Edna sa Pasig City. Inabutan naming naghahanda ng agahan ng kanyang asawang si John. Papasok naman sa eskwelahan ang kanilang anak na si Sam. Hindi raw nila maiwasan na mag-alala sa kalagayan ni Edna. Natatakot din po talaga, nag-aalala na baka hindi natin masabi na matamaan po talaga sila ng may mangyaring masama po talaga. Kaya sa mga oras na walang trabaho si Edna, sinisiguro ni John at ng kanilang anak na makausap siya via video call. Hindi na nagkakaanuhan dyan, nagkakabombahan. Meron pa rin. Kaninang morning, 1 a.m. and 3 a.m. Pero ngayon, kanina, kaya nagising ako kasi yanig sa higaan ko yung pagsabog. Update din po ako ng update. Pagka hindi siya nagchat-chat, ako na po yung tumatawag kung okay pa ba. Pagka nagchat naman na siya, doon lang po uli ako parang magiging okay na okay siya. Kung si John ang tatanungin, mas gusto niya raw na umuwi na muna sa Pilipinas si Edna. Kung papayagan din naman po siya na umuwi na, makauwi na rin dahil delikado, hindi po talaga natin masasabi na dito na lang po kasi yung mga dating trabaho niya po, pwede niya naman pong balikan po uli. Sa ngayon, sabi ni Edna, sunod-sunod pa rin ang pag-atake sa kanilang lugar. Sa kabila ng takot na nararamdaman mo ngayon, wala ka bang balak bumalik na lang dito sa atin? Sa ngayon naman po kasi sir, medyo okay pa naman po. Hindi naman po ako pinababayaan ng mga amo ko. Nandiyan lang naman po sila sa tabi ko. Base sa mga report, sa unang araw pa lang ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, napatay na agad nila ang Iran Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei at ilan niyang kaanak. Inilarawan ni US President Donald Trump na malawakan ng operasyon laban sa Iran.
We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. Bilang ganti, agad na naglunsad ng missile at drone attacks ang Iran laban sa mga bansang merong US military base, gaya ng Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates at Israel. Sa ulat na inilabas ng Iranian state media, nasa halos 200 katao ang agad na namatay at 700 ang nasugatan sa parehong panig dulot ng mga pag-atake. Ano nga ba ang ugat ng gulo sa Middle East? Isa sa mga issue dyan, yung patuloy na pagde-develop ng Iran ng nuclear weapons. At para sa US at ng Israel ay malaking bantayan sa kanilang security interest. Sa nangyayaring giyera sa Middle East, hindi raw biro ang magiging epekto nito sa buong mundo. Nitong March 1, 2026, isinara ang Strait of Hormuz sa Iran. Ito ang isa sa pinakamahalagang oil export route dahil ito ang nag-uugnay sa pinakamalalaking oil producer sa Persian Gulf, gaya ng Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait at United Arab Emirates o UAE. Dahil sa nangyayaring kaguluhan, may prediksyon ng mga eksperto na malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo ng krudo at maaaring umabot ito sa 80 hanggang 100 US dollars per barrel o katumbas ng humigit kumulang 5,000 piso. At kapag hindi bumalik ang biyahe ng mga barko sa Strait of Hormuz, ito raw ang magiging dahilan ng pagsipa ng inflation o pagtaas ng presyo sa iba't ibang bansa, bagay na nararamdaman na raw ngayon sa Pilipinas. Tataas ngayon ang presyo ng transportation o petroleum products sa worldwide. Pag mataas yung petroleum, may inflationary impact yan. Tataas ang presyo ng mga bilihin. Apektado ang Pilipinas dyan. Buong mundo ay apektado dyan. Apektado dahil nga ang Middle East ay epicenter yan ng global oil trade. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, idagdag pa ang maraming pamilyang Pilipino na nakaasa sa mga kamag-anak na OFW. Asahan na rin daw ang pagbagsak ng halaga ng piso sa mga susunod na araw. Pinahihinto ngayon sila sa kanilang trabaho. So pag nahinto ang trabaho yan, hihinto rin ang pagpapadala niyan sa Pilipinas. Pag huminto ang pagpapadala niyan ng Pilipinas, talagang ihirap ang buhay ng mga nakatibende sa OFWs. Maapektuhan din ang ekonomiya ng bansa na nakaasa sa remittances o perang ipinapadala ng mga OFW. Pumatak yung 60 pataas, tataas na rin ang presyo ng bigas, tataas na rin ang presyo ng ulam. Mararamdaman yan kahit ng mga taong may trabaho. Kasi magkakaroon ng tinatawag kong enormous inflationary impact. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa halos 2.5 milyon ng mga Pilipino ang nasa Middle East at dahil nga sa kaguluhan doon, may ilang Pilipino na raw ang nagpahayag ng pagnanais na ma-repatriate pabalik sa Pilipinas. Tira na naman! Gaano nga ba kahanda ang ating gobyerno para tulungan ang mga Pilipinong apektado ng tensyon sa Middle East? Meron tayong Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho o di kaya are in a distressful situation. And we are also in touch with private companies that could provide land, sea, and air options for repatriation. Paglilinaw ng Department of Migrant Workers o DMW, walang mass repatriation sa ngayon kasi yun po ay yung mandatory level which is alert level 4. For the countries in the Gulf and Israel, hindi pa ho tayo humantong sa level ng repatriation. Sa kabila ng magulong sitwasyon sa Middle East, desidido si Shai na manatili pa rin sa Israel. Naiisip niyo ba na bumalik na nga lang ako sa Pilipinas? Dahil dito, dama namin yung malasakit ng employers, ang gobyerno, pantay-pantay ang bigay nilang pagtrato sa atin
pagtrato sa mga foreigners at sa mga citizen. Si Edna, pipiliin din daw na manatili pa rin sa ibang bansa para makapag-ipon para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng takot na nararamdaman mo ngayon, wala ka bang balak bumalik na lang dito sa atin? Sa ngayon naman po kasi sir, medyo okay pa naman po. Hindi naman po ako pinababayaan ng mga ko. Nandiyan lang naman po sila sa tabi ko. Sa patuloy na pag-init ng giyera sa Middle East, hindi lang ang posibleng epekto sa ekonomiya ng bansa ang kinakaharap na hamon ng pamahalaan. Gera na naman! Dahil ang mas malaking hamon ngayon, ang pagtiyak sa kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipinong naiipit sa gulo. Na-witness mo? Ako si June Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.